Pinag-uusapan ngayon mga sangkay ang matinding pangyayari doon sa bansang Amerika. Ang Texas mga sangkay ay ginulat ng isang pambihirang baha, katakot-takot na pag-ulan na humantong sa pagpanaw ng maraming tao mga sangkay na nahagip ng bahang ito. Ngayon, ang mga eksperto, mga sangkay ay nagtataka dahil po sa kagulat-gulat at unexpected na pagtama ng isang ganong klaseng ulan at baha. Ano nga ba talaga ang nangyari sa Texas? Ito ngayon ay pinag-uusapan sa international. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Ginulat ang buong mundo mga sangkay ng isang pambihira at katakot-takot na baha doon sa bansang Amerika. Bagamat ito ay nangyayari na po sa iba't ibang panig ng ating mundo ngayon, subalit mga sangkay nagulantang pa rin po ang mga scientist, maraming mga opisyal, maraming tao sa buong mundo dahil po sa lakas ng baha na ito. At ang masama dito mga sangkay, may mga kabataan na nahagip at pumanaw. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Isa pong extreme weather ang nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo. Hindi lamang po ito sa bansang Amerika, kundi iba't ibang mga bansa ngayon ang nakakaranas. Kung hindi po sobrang lakas ng ulan, sobrang lakas ng pagbaha, mainit naman po ang panahon. Heatwave mga sangkay, pagkatuyo ng mga patubigan. Ito po ang nangyayari at nararanasan ngayon ng ating planeta. At ito po mga sangkay ay resulta dahil po sa lumalalang global warming na nagmitsa mga sangkay ng abnormal climate change. Noong unang panahon mga sangkay, ang climate change ay natural na nangyayari na nagkakaroon po ng shift o pagbabago ng panahon sa maayos o natural na pamamaraan ng ating planeta o ng ating kalikasan. Ngunit sa pagtagal ng ating panahon, habang tayo po mga sangkay ay lumalago at nagkakaroon ng mga matataas na teknolohiya at iba't ibang pamamaraan mga sangkay ng pamumuhay ng isang tao, ang ating weather ay bigla pong nagkaroon ng abnormal na reaction. Reaction mga sangkay kung saan nagkaroon ng problema when it comes to weather. Malala po ang nangyari sa ating mundo dahil nagkaroon po ng abnormal climate change. Kung noon mga sangkay, natural na nangyayari ito sa ating mundo sa pamamagitan po ng natural na pagbabago ng panahon, hindi na po ito katulad noon mga sangkay. Ngayon kasi, may abnormal na reaction na po ang climate change dahil po mga sangkay sa tumitinding global warming. Masyado pong tumataas ang temperatura, umiinit po ang panahon mga sangkay, at ang resulta, mga malalakas na bagyo ang nakikreate sa karagatan. At kapag may mga malalakas na bagyo, ito na po mga sangkay ay nagdudulot ng isang malaking distraction ngayon sa buong mundo. Sa katotohanan mga sangkay, isa po ito sa tinitingnan ng mga matatalinong tao kung ano po ang magiging solusyon nito. Nagbigay na po sila, naglatag na po sila ng mga solusyon dito mga sangkay. Ang tanong na lamang, ang world leaders nga ba ay makikiisa sa pagsasaayos muli sa ating kalikasan? Ang Texas ngayon doon sa bansang Amerika ay nasurprise sa isang pambihirang pag-ulan at bigla ang pagragasa ng tubig. Hindi po ito inasahan ng marami. Ayon po sa report mga sangkay, umabot na po sa mahigit 80 katao ang pumanaw dahil po sa extreme weather na kanilang naranasan. Ayon nga po sa report mga sangkay, ang Texas ay nakakaranas naman po talaga ng mga matitinding pag-ulan, pagbaha. Pero mga sangkay, sabi nga po nila, kakaiba daw po itong nangyari ngayon dahil nagulat sila sa sobrang tindi ng extreme weather na kanila pong naranasan. Isa sa pambihirang nangyari mga sangkay, may mga estudyante na at that time, sila po ay may outing mga sangkay. Ito po ay isang Christian school. At habang nagsasagawa sila ng kanilang outing, hindi po nila namalayan mga sangkay na magkakaroon ng biglaang pagbaha. Ang inakala ng lahat na hindi po ganung kalakas na weather ay gumulat sa kanila na nagresulta mga sangkay sa pagpanaw ng napakarami. Ang nakakalungkot dito, may mga kabataan pong nadali.
Hindi po nila inasahan mga sangkay na ganun kalakas ang tatama. Makikita po sa mga larawan at video ang katakot-takot na paglakas at pagragasa ng tubig. May isa pa pong video nakuha kung saan ipinapakita po doon mga sangkay ang isang naka-timelapse na video. Ayon po sa report mga sangkay, 1 minuto lamang daw po matapos umulan ng matindi, rumagasa na po ang tubig. At pagkatapos ng 10 minuto, isa na pong halimaw na baha ang kanilang nadatnan, kung saan dito na nga po nag-umpisa ang dilubyo na naranasan ng mga taga roon. Ang local at federal officials ngayon, mga sangkay, ay nakakaranas ng batikos mula po sa mga tao doon sa bansang Amerika. Dahil nga po sa kanilang preparation sa sakuna, mga sangkay. Bakit daw hindi na-warningan ng ganong katindi ang maraming mga tao, mga sangkay doon, patungkol po sa matinding epekto pala neto? Ayon po sa report, umabot daw, mga sangkay, sa 25 feet ang taas ng tubig, mga sangkay. Isa pong katakot-takot na baha. Ganyan po kahalimaw, mga sangkay, ang baha na ito, kung kaya't pinag-uusapan ito ngayon sa international. Lalong-lalo na po, mga sangkay, itong Guadalupe River na alas 4 ng umaga, mga sangkay, umapaw, lumala. Kitang-kita din po yung isang tulay na inabot po ng husto ng tubig, at isa pong katakot-takot na baha ang na-witness ng maraming mga tao. Marami pong mga kabahayan ang sinira, winasak, mga sangkay. Maraming mga sasakyan ang hindi po nakaligtas at inanod ng tubig na ito. Ayon sa report, ang pagragasa ng ulan at pagbaha, mga sangkay, ay katumbas daw po ng kalahating taon na pagbuhos ng ulan na ibinuhos lamang, mga sangkay, ng ilang mga oras. Ang kawawa dito, mga sangkay, ang Christian school na nasa isang summer camp along that river, kung saan hanggang ngayon ay may mga hinahanap pa rin. Ang mga ganitong klaseng pangyayari, mga sangkay, ay napapanood lamang po natin sa mga sci-fi movies. Pero ngayon, sa panahon natin, talagang namang nakikita po natin ang epekto nitong climate change. Hindi na po ito mga movie, mga sangkay, na ating napapanood, kundi actual na po na event sa panahon po natin ngayon. Dumepensa agad ang gobyerno, mga sangkay, doon sa bansang Amerika. Maging ang mga eksperto na nagbibigay babala, mga sangkay, patungkol po sa mga weather doon sa kanilang bansa. Ayon sa kanila, nagbigay daw po sila ng warning ilang oras pa bago po magasa ang matinding baha at pag-ulan. Ang naging problema lang, mga sangkay, hindi po ganun ang kanilang inexpect. Ang akala po nila na ito po ay normal lamang, o kung malakas man, mga sangkay, hindi po magdudulot ng isang matinding distraction. Nagulantang po sila dahil matindi pala ang pagragasa ng ulan at baha na tumama. Sa madaling sabi, mga sangkay, hindi po nila na-predict ng maayos ang tindi ng tama nitong extreme weather event sa kanilang bansa. Ayon nga po sa governor, mga sangkay, ng Texas, everybody knows that the weather is extremely difficult to predict. Na kahit pa sila, mga sangkay, ay nagbigay ng weather update, hindi po accurate yung kanilang isiniwalat, mga sangkay. Ang akala po nila na moderate flood lamang ang mangyayari, hindi po pala, mga sangkay. Extreme rainfall at katakot-takot na baha ang tumama, mga sangkay. So sa panahon po natin ngayon, talagang hindi na po halos mahulaan nitong mga
matatalinong tao ang kalagayan ng ating mundo. Ang inaakala ng iba mga sangkay na malakas, yun pala mahina lamang ang tatama na pag-ulan. Ang inaakala naman ng iba na mahina lamang pong pag-ulan o pagbaha, nagdulot po ng isang matinding distraction. At hindi lamang po yan sa Amerika nangyayari, maging sa bansang China. Naganap ito mga sangkay nito lamang kung saan rumagasa ang matinding tubig, baha at pinasok po ang mga train stations, mga mall at marami pa pong iba na kung saan kitang-kita po na naglitawan ang mga sasakyan sa kakalsadahan. Ganyan po kalala ang effect ng climate change sa panahon po natin ngayon. Ngunit kung pagbabasihan po natin ang salita ng Diyos, ang Biblia po mismo ay nagsasabi kung ano po ang mangyayari sa huling mga araw. Itong mga distraction na ito mga sangkay ay pinapatunayan lamang that we are living in the last of many last days bago po ang pagbabalik ni Jesus Christ. Ano po ang inyong opinion mga sangkay sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.